Ayan, nagluto ako ng tanghalian ko. Mag-aalas 5 na ng hapon. Kaso nga lang, hindi pa ako gutom ng tanghalian. Ngayon nung gutom na ako, kumbaga sa Pilipinas, hapunan na to. Sa akin, lunchtime lang. Ayan, nagluto ako ng kimchi munggo. Ginisang kimchi na may munggo. Ayun, oh. Ay, wag sana yung ayan, uwi na tayo. Nakabili tayo ng patatas. 5 kilo yan, 29 lang. Tapos, baboy. Ay, nabili ko. Juice. Bili ulit ako ng peanut. Nagugutom na ako. Uwi na ako. Nahihiling na ako sa gutom. Kanina pa ako naglalakad. Tara, uwi na tayo. Saka na tayo mag-vlog sa bahay. Doon tayo magkwentuhan. Ayan, nasa labas tayo, umuulan. Kawawa naman si Lola kahit nauugod-ugod na nasa labas pa rin. At umuulan, oh. Ganito yung matatanda rito. Ayaw nilang mag-stay sa bahay. Kasi halos karamihan ng mga matatanda dito sa bahay, nag-iisa na lang sila. Yung mga anak nila, kanya-kanya ng renta ng bahay. Pagsapit ng, kung may anak ka ritong mga dalaga or binata, nagsasarili na, nangungupahan na sila ng bahay. Hindi sila tumitira sa nanay at tatay nila. Kung halimbawa may boyfriend na sila, mangungupahan na yan sa labas. Ayaw na nilang tumira sa magulang nila. Mga 18 or 19 or 20. Ay nako. Kaya yan, nag-iisa na si Lola yon. Ayun oh, bumili ng pagkain niya siguro. Pauwi na yan kasi bus station yan eh. Connecting area yan eh. Papuntang iba't ibang probinsya. Ayan, umaambon, umuulan. Waterproof yung damit ko dyan eh. Galing yata ako na dyan sa Lidl. Bumili ako ng bigas. Tsaka ice cream. Oh, may pala ako nakabili ako. Ayan na yung tram, oh. Anong araw ba to? Parang araw ng linggo. Tingnan niyo, pag araw ng linggo, halos walang katao-tao sa labas. Tsaka umuulan pa. Kapag umuulan, walang katao-tao. Pag walang may araw, kahit na araw ng linggo yan, daming tao dyan. Tingnan niyo, oh. Na-wipe out. Ang mga tao, wala na, oh. Ayaw nilang luwabas. Nakakatamad kasi kapag umuulan, eh. Magdadala ka pa ng payong. Ayan, oh. Kukunti ang tao. Ayan, nagtambay muna ako dyan. Umaambon. Okay lang yung camera ko kasi waterproof eh. Kaya nagtambay muna ako dyan. Ayan, hindi ko naman nakikita yung patak ng ulan sa salamin ng salamin ng camera ko. Yung mga binatili ang gagwapo ng mga yan, oh. Lahat ng mga binata rito at dalaga, ang gaganda nila. Ito ang tagal na nito eh, inaayos to eh. Pinapaganda nila to eh. Yung may harang na putit pula. May hinuhukay sila dyan sa loob eh. Hindi ko alam kung ano hinuhukay nila yun dyan sa loob. Matagal na yan eh. Kailan ko pa ba yun na nakita? Magtatatlong buwan na yata. Ayan, hindi matapos-tapos. Tsaka nakita ko naman, paminsan-minsan lang may gumagawa. Dahan-dahan. Nako, kaya hindi matapos-tapos. Ayan oh, basa yung daanan. Kaya kung hindi basa yung mga upuan dyan, maraming mga tao dyan. Kuminsan pa nga eh, may nakatambay dyan yung nagko-concert na lalaki. Ang ganda ng boses. Yan, dyan tayo. Lahat ng tao yung nasa loob ng shopping mall. Takot sa labas, takot mabasa. Sa akin naman, yung jacket ko kasi, kaya naglalakad ako dyan. Yan? Ay waterproof. May nahuli yata yun dyan ng pulis na yung sasakyan. May mga pulis dito sa city na to. May dito sila nagtatambay eh. Inaalagaan nila yung city nila rito. Ayan, tingnan nyo muna.
Ayan, tumila yata yung ulan dyan, kaya nandiyan pa tayo. Kunti na lang, umaambon na lang. Hindi na masyadong umuulan na napakalakas. Dito sa kanila kasi walang bagyo, walang earthquake. Kaya maganda tong lugar nila. Walang calamity. Eh sabi ko sa inyo, sabi ko sa asawa ko, dito ba sa inyo nung unang salta ko rito dito sa Czech Republic? Eh alam niyo na mga ignorante pag nakaapak sa ibang bansa at unang-una. Masabi ko, wala kapag sabi ko sa kanya, may bagyo ba rito? Sabi niya wala. Hindi ka pa nakakita ng bagyo ng gaano kalakas yung bang sabi ko natutumba yung mga bahay katapos yung earthquake na building is natutumba. Katapos, halimbawa nagpagawa ka ng bahay mo na 10 million ang halaga, pinaghirapan mo yun. Katapos, OFW ka pa, pinaghirapan mo ipatayo yun. Tapos, pag bumagyo or earthquake, makikita mo na lang ang naka-standing position lang yung iridoro mo. Sabi kong gano'n. Yung iba umiyak eh. Kasi nakikita nila yung pinaghirapan nila eh. Ang nakatayo na lang yung toilet bowl eh. Sabi kong gano'n sa kanya, kawawa naman ng Pilipinas. Sabi niya, hindi lang Pilipinas, sabi kong gano'n sa sa Japan, may earthquake din doon. Tapos, mas lalo sa Taiwan, sabi kong gano'n. Kung hindi ka pa nakikita, sabi ko, hindi pa raw siya nakakita ng bagyo at saka earthquake. Kaya dinala ko siya sa Taiwan. Para may darating na bagyo. Sabi kong gano'n sa kanya. Ay, inaabangan niya. Kailan bang bagyo? Sabi ko, loko-loko talaga. Hindi ka pa kasi hindi pa siya nakakita ng bumabagyo talaga. May parating daw. Napanood ko sa TV. Sabi sa Taiwan News, cancel daw. So, sabi mo, darating yung bagyo mamayang gabi. Eh, nasaan? Ba't walang katao-tao sa labas? Ganyan kapag may darating na bagyo, lahat ng tindahan nagsasarado. Kaso nga lang, ang problema, hindi dumating yung bagyo. Sabi ko, ganong cancel daw. Duman sa ibang lugar. Ay, sabi ko, sayang, sabi ko gano'n sa kanya, hindi mo nakita yung bagyo. Lumiko sa ibang daan, papuntang yata eh. Hindi ko alam kung papuntang Japan yata yun, papunta doon. Or cancel daw. Ay nako, hindi mo lang alam yung bagyong yan. Nagpapasalamat yung napakarami rito kapag na-cancel yung bagyo at lumiko ng daan. Kasi, for example, sabi ko gano'n sa kanya, yung may mga manggahan dito katulad ng yung tiyahin ng mga anak ko kasi may farm sila ng manggahan eh. Natatakot sila kapag dumarating yung bagyo kasi nalulugi sila. Sabi niya, bagyo na naman, umiiyak yung tiyahin ng anak ko. Sabi niya, 20 million malulugi sa akin. Sabi niya gano'n kasi ang laki ng farm nila eh. Tapos ang dami pang bunga. Yun, lahat ng tiyahin ng anak ko, may mga manggahan yan. Kaya, nalulungkot sila kapag dumarating yung time na may bagyo. Kasi malaking lugi sa kanila eh. Milyones ang, nalulugi sa kanila. Ay, nako. Pag-usapan natin to. Kaya dito sa kanila, maswerte sabi ko sa asawa ko sa kanila, maswerte kayo, sabi kong ganun, hindi nyo naranasan yung mga calamiting ganyan, sabi kong ganun sa kanya. Ay sa amin, sabi ko kapag may bagyo na dumarating, asahan mo sa news sa TV or earthquake, maraming namamatay, sabi kong ganun, luha ang abot nila, sabi kong ganun sa kanya. Ang daming umiiyak, sabi kong ganun. Ang swerte talaga ng country ninyo. Walang calamity. Sabi kong ganun. Ay, nako. Napahaba na tayo. Ayan umaambon pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ayan. Diba? Ang swerte ng country nila, walang calamity, walang earthquake, walang bagyo. Pag sabi niya sa akin minsan, sabi niya gano'n. May palabas sa TV doon sa parting medyo malayo sa atin, sabi may earthquake daw. Earthquake?
Sabi ko, oo. Sabi raw, gaano kalakas? Sabi ko nga, 3.2. Sabi ko, ay wala yan. Sabi ko, parang ano lang yan. Parang ano lang, wala yan sa earthquake sa Asia. Sabi ko ganon. May earthquake, ang pinakamalakas, 7.9. Sinasabi mo, 2.0 or 3.9. Naku, wala yan doon. Sabi ko ganon. Kaya, sabi niya ganon. Matutuwa ka talaga pag sinabing ganyan eh. Nako, pag sinabi ming 7 point or 7.9 or 7.6 or 6 point something, pataas na yan. Ano na yan, uuga na talaga ang lupa at saka yung mga building. Tapos sabi ko sa kanya, nakikita ko yung mga bahay-bahay dito sa inyo. Nako, kunting earthquake lang to kapag mayroon kayo. Talagang giba lahat kasi yung mga bahay nila rito halos walang bakal na nakalagay sa loob ng simento nila. Sabi ko, makikita niyo talaga yung mga kasi marami na ako nakikita na may yung mga lumang bahay dito noong unang panahon. Sabi ko, yung bahay niya, sabi ko gano'n. Kasi yung hollow block nila, pinagpapatong-patong lang nila. Tapos sabi ko sa kanya, ayan, sabi ko ganon, pag nag-earthquake dito, di ba lahat yan? Sabi ko ganon ba, baka 5.5 lang ang earthquake dito eh. Sabi ko, or 6.0. Sabi ko, yung bahay na yan na luma na, nakatayo pa rin. Tapos wala pang kabakal-bakal. Di ba yan? Wala yan sa Asia. Sabi ko ganon. Kunting ugalan ng lupa, taob yung mga bahay na yan. Sabi ko ganon sa kanya eh. Hindi umiimik eh. Sabi niya, gusto rin niya makakita ng bagyo at saka earthquake. Ay, tuwing magbabakasyon naman siya, nakakansila yung mga yung bagyo. Wala namang earthquake. Ay nako, ay nako. Ay, parang ignorante sa mga ganyan yung asawa ko. Kasi hindi nila kasi nararasan eh. Ay nako. Yan. Yan, tingnan niyo, may nakatambag dyan, oh. Tagal na yan, hindi nasikaso. May nag-aalaga kaso, hindi nila tinutuloy minsan. Yan. Yan. Ayan, nagluto ako ng tanghalian ko. Mag-aalas 5 na ng hapon. Kaso nga lang, hindi pa ako gutom ng tanghalian. Ngayon nung gutom na ako, kumbaga sa Pilipinas, hapunan na to. Sa akin, lunchtime lang. Ayan, nagluto ako ng kimchi munggo. Ginisang kimchi na may munggo. Ayun, oh. Ay, wag sana yung camera ko. May halo dyan. Assorted na gulay ang nilagay ko. Kasi yung kimchi ko dyan sa refrigerator, matagal na. Kailangan kainin na. Ayan, iba't ibang gulay ang nandyan. Tapos may munggo. Yan, masarap yan. Tapos may pork chop. Nagluluto ako ng pork chop. Yan, oh. Ayan. Magulo pa yung buhok ko kasi hinugasan ko yan kanina. Naninigas na yung buhok ko eh. Kailangan ko ng Ayan, dyan oh, tingnan niyo. Sarap oh. Namarin ito na kahapon. Ito, naluto ko kahapon. Kaso nga lang, hindi ko nakain kasi busog na ako. Ngayon pinapainit ko katapos hinaluan ko ng kimchi. Diba? Huwag tayong magtapon ng mga gulay-gulay kapag hindi pa naman sira. Huwag natin itapon. Sayang. Tapos nagsasayang ako, maya masayang na yung at kunin natin yung ayan, pinapainit ng anak ko yung niya, yung mashed potato niya. Nagluto kami nagkahapon ng mashed potato, napakarami. Kala ko kakain yung asawa ko rito eh. Gabi na umuwi. Ayan. Kumain siya sa labas. Ayan mashed potato. Kailangan takpan natin para
Tapos ilagay sa refrigerator. Lahat ng ano ko, tinatakpan. Hindi ko tinatakpan, may pantakip to. Kaso nga lang, yun ang pantakip pinang ano ko rito, pantakip dito kasi tatalsik yung mantika. Ayan. Eh, mas maganda plastic kasi doon sa refrigerator ko. Kapag tinakpan mo pa yan ng ano, pantakip, wala nang space. Kaya yan na lang. Plastic na lang. O di kay mga plato. Ayan. Kailangan, gusto ko sa gulay, yung ano, durog na durog. Diba? Ayan o, naluluto na o. Hinaan natin yung apoy. Baka matosta, masunog. Ayan, parang barbecue style o. Maganda. Ayan, i-ano natin ganyan. Luto natin. Gusto ng anak ko eh, yung pork chop. Mura lang ang pork chop dito. Purong laman to walang taba. Ayaw ng asawa ko kasi yung may taba, baka raw mahal, tatak daw siya. Kapag bili kami ng ano riso, mga baboy, gusto niya kapag kasama siya, namimili siya talaga na walang taba. Kahit doon sa ano, sa bilihan ng baboy, may mga ano doon, may taba, pero karamihan binibili itong laman. Ayan o. Ayan, i-toast natin. Toast natin para mas masarap. Ayan. Ganyan na lang tayo. Ayan natin. Plastic to, hindi pwede i-ano dyan. Ito i-ano natin. Baka masunog eh. Kasi yung isa noon, may ganyan ako. Nakalimutan ko, tapos nagpriprito ako, nilagay kong ganyan. Nako, nasunog, nagmelt. Nasira. Marap pa naman yan. Nabili ko sa IKEA. Ayan. Kaya ano lang muna tayo. Ganito. Ayan. Ganyan na muna natin yung ganyan. Tapos, takta ng ganito para ano, mag-straight. Yung ano ko, yung ano ba yan, kimchi munggo. Munggo, tikman natin kung masarap. Baka kulang ang asin. Tikman natin. Tikman natin. Baka tumulo. Ayan. Lagyan natin ng konting asin. Kimchi na ano eh. Taste na. Dito sa bahay namin, yung mag-ama, ayaw nilang amuyin yung kimchi ko. Kaya last time, nagluto ako, ayaw nilang kainin. Ayaw nila ng kimchi rito. Sabi ko, paano kayo? Magtutur sa balak pa naman ang asawa ko, magtour sa Korea. Sabi ko sa kanya, halos ng restaurant doon, nagsaserve sila ng kimchi. Sabi niya ganon. ayaw niya talaga. Kasi kapag binuksan ko ang kimchi rito, napakabaho ng amoy. Sabi niya, ano yung shit na yan? Sabi niya ganon. Ay, nako. Ang baho nga talaga, pero kapag inulam mo, at saka yung fresh na kinakain mo, ang sarap. Noong una rin, ayoko ng amoy ng kimchi, ang baho eh. Pero ngayon, okay na. Sarap na sarap ako, gumagawa ko ng sarili ko. Kaya order na kayo sa akin. Ayan, order na kayo ng kimchi. Ayun yung, mashed potato. Ang init. Mainit pala. Kala ko kung sino na. Ayan. Yung pinipirito ko, isa na lang. Kinuha na ng anak ko kaagad. Nagutom siya. Pero kumain siya sa school.
Kaya no, nilagyan ko ng medyo asin para masarap. Ayan. Tikman natin ulit. Magluto rin kayo ng munggo with the kimchi, masarap. Medyo maasim-arisim. Parang sinigang style na. Parang sinigang style. Masarap. Hintayin natin yung rice ko maluto. Or i-microwave ko na lang tong kanin ko. Hindi ako makalis-alis eh. Gusto ko umalis, kaso nga lang, makulimlim na naman. At umuulan pa. Nakatamad ganito eh. Gusto kong pumunta sa groceryhan. Ayan, luto na yung ko. Nag-iisang pork siya. May kumuha na kaagad. Ay nako, ilang araw na mga 3 araw na medyo may araw. May araw talaga sinag na may sinag ng araw. Yung iba naka-t-shirt na nga eh. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Ganito dito, huwag kang maniwala na may sikat ng araw, tuloy-tuloy na yan. Pansamantala lang naligaya. Ganito tong klima sa Czech Republic. 3 araw na mainit, katapos biglang uulan, katapos lalamig ulit. Ay, magsusuot ka ulit ng maraming jacket, freezing ulit. Magkakaroon pa to ng snow sa April na to. Kung minsan pa nga ay may snow pa. Sa bundok nga may snow pa nga hanggang ngayon eh, hindi na tunaw-tunaw. Yan. Sabi nga ng asawa ko kasi, taga rito siya eh. Sabi pa nga niya, kung minsan sa June, nagkakaroon ng snow. June na yun, ha? Ayan. Ay, nako. Kain muna tayo. Saka na tayo magkwentuhan.